Artificial Intelligence at ang Beast sa Revelation. Ang dating Google engineer na si Blake Lemoine ay nagsimulang makipag-usap sa Lambda o Language Model for Dialogue Applications noong nakaraang taglagas bilang bahagi ng kanyang trabaho sa Responsible Artificial Intelligence Organization ng Google. Siya ay nag-sign up upang matukoy kung ang Lambda ay gumamit ng diskriminasyon o mapuot na pananalita. Sa pakikipag-usap sa chatbot tungkol sa relihiyon, binanggit ni Lemoine ang chatbot na nagsasalita tungkol sa mga karapatan at katauhan nito. Sa isa pang talakayan, binago ng Lambda ang isip ni Lemoine sa ikatlong batas ng robotics ni Isaac Asimov. Dahil dito at sa iba pang mga pag-uusap, si Lemoine at isang collaborator ay nagtungo sa pamamahala ng Google na nagmumungkahi na ang Lambda ay sentient, ability to perceive or feel things. Ang Vice Presidente ng Google na si Blaise Aguera y Arcas at Jen Genay, pinuno ng Responsible Innovation, ay nag-imbestiga at ibinasura ang kanyang mga claim. Kaya't si Lemoine, na inilagay sa may bayad na administrative leave, ay nagpasya na pumunta sa publiko. Si Lemoine ay pinagbakasyon dahil sa paglabag sa patakaran sa pagiging kumpidensyal ng kumpanya. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Google na si Brian Gabriel, ang ating koponan, kabilang ang mga etika at technologist, ay nirepaso ang mga alalahanin ni Blake ayon sa aming mga prinsipyo ng artificial intelligence at ipinaalam sa kanya na hindi sinusuportahan ng ebidensya ang kanyang mga pahayag. Sinabi sa kanya na walang ebidensya na ang Lambda ay nararamdaman at maraming ebidensya laban dito. Sinabi pa ni Gabriel, "Siyempre, isinasaalang-alang ng ilan sa mas malawak na komunidad ng AI ang pangmatagalang posibilidad ng sentient o pangkalahatang AI, ngunit hindi makatuwirang gawin ito sa pamamagitan ng pag-anthropomorphize sa mga modelo ng pakikipag-usap ngayon na hindi nakakaramdam. Ginagaya ng mga sistem na ito ang mga uri ng palitan na makikita sa milyon-milyong pangungusap at maaaring mag-riff sa anumang hindi kapani-paniwalang paksa. Ngayon ang mga deepfake na larawan at video ay niloloko na ang mga tao. Ang mga larawan at video ng mga sikat na tao ay minamanipula sa pamamagitan ng teknolohiya upang lumikha ng nilalaman na tila mga individual na ito. Ang ilang mga tao sa larangan ng teknolohiya ay naniniwala na balang araw ang sentience ay maaaring possible sa artificial intelligence. Para sa ilan sa atin, maaaring maalala nito ang mga kwentong science fiction tulad ng mga pelikulang Frankenstein at ang Terminator. Siyempre, maraming kabutihan ang maaaring magmula sa pag-unlad ng teknolohiyang ito. Ngunit may iba pang haka-haka sa kung ano ang hinaharap ng artificial intelligence. Ang ilan sa mga haka-haka na ito ay nakasentro sa Apokalipsis 13 talata 14 na hanggang 15. Na sila'y gumawa ng larawan sa halimaw. Iniisip ng ilan na ang mga talatang ito ay maaaring nauugnay sa artificial intelligence dahil ang isang imahe ay maaaring isang likhang gawa ng tao. Ang ideya na nagsasalita ang larawang ito ay nagpapaalala rin sa ideya ng mga robot ngayon na nagsasalita at nakikipag-ugnayan na sa mga tao. Ang salita para sa buhay sa kasulatang ito ay maaari ding isalin na hininga sa Griego. Ito ay ang salitang pneuma na isinalin din na espiritu. Sa impormasyong ito marahil ay makikita mo kung bakit ang ilan ay nag-isip tungkol sa hayop na gumagawa ng ilang uri ng imahe na tila nabubuhay. Ang isang non-profit na relihiyosong korporasyon na itinatag ni Anthony Lewandowski, na tinatawag na Daan ng Hinaharap, ay may sumusunod na misyon upang paunlarin at itaguyod ang pagsasakatuparan ng isang panguluhang Diyos batay sa artipisyal na katalinuhan at sa pamamagitan ng pag-unawa at pagsamba sa panguluhang Diyos ay nakakatulong sa pagpapabuti ng lipunan. Isa si Lewandowski sa mga pioneer sa pagbuo ng mga self-driving na kotse para sa Google at mga automated na truck para sa auto. Hindi ko ginagawa ang bagay na ito. Ito ay totoo. Nasa maagang yugto tayo ng teknolohiya na nagiging isang bagong relihiyon para sa ilan. Mayroong ilang mga technologist ngayon na umaasa sa isang bagay na tinatawag na technological singularity. Ito ay isang punto sa hinaharap kapag ang teknolohikal na paglago ay nagiging hindi makontrol at hindi maibabalik. Kung ito ay mangyari, ano ang magiging kahulugan nito para sa sibilisasyon ng tao?
Ito ay isang kawili-wiling pag-iisip dahil niloloko na ng AI ang ilang tao sa paniniwalang ito ay buhay sa ilang paraan. Maaari bang gamitin ng beast power ng hinaharap ang AI sa ilang diabolismong paraan upang maisulong ang kanyang mga layunin? Ang sagot sa tanong na iyon ay isang malaking hindi ko alam. Ngunit sa palagay ko mahalaga na magkaroon ng kamalayan sa ilan sa iba't ibang mga posibilidad na naroroon habang sumusulong tayo sa kasaysayan ng propeta. Pakinggan mo ang sinasabi ko. Ito ay isa lamang sa ilang mga posibilidad. Walang silbi ang pagkabalisa tungkol sa kung ano ito, dahil hindi natin ito mapapatunayan hanggat hindi ito nangyayari. Kung sa palagay mo may kabuluhan ang video na ito, i-share mo ito sa mga kaibigan at mahal mo sa buhay. Maraming salamat at God bless you kapatid.